Tatapon muna tayo ng basura. Ang dami na naming basura dito sa bahay. Tsaka yun ang kagandahan dito nga pala sa amin, hindi na kami nagsesegregate. Ang totoo po niyan, dapat talaga dito yung mga bahay-bahay po talaga dito, meron talaga silang iba't ibang klase ng basurahan. Merong nabubulok, merong nare-recycle, iba-iba po yan. Dito sa amin kasi nung dumating dito sa Bakahan, talagang nasanay na kami na yung mga basura namin sama-sama po. Talagang hindi na kami ever since segregate ng mga basura namin. So dito lang tayo sa tabi ng farm. Hindi ko alam guys kung ano yung ginagawa nilang diskarte diyan, pero ever since nung dumating kami dito, even before yung mga dinat na naming worker, nakasanayan na din namin talaga na halo-halo sama-sama. Isang tapon na lang doon. Then ang sabi nila may pumipick up daw ng basura namin dito, at siya yung nagse-segregate noon. Kasi sa totoo lang, nakapunta na ako doon sa mga battle depot dito. Even yung mga washing machine, even yung mga change oil, pinag-change oilan, hindi nyo basta-basta pwedeng itapon, magmumulta kayo. Kaya nga sabi ko okay dito, kasi hindi na namin kailangan mag-segregate ng mga itatapon naming basura. Kasi mas madali, hindi na kami mahihirapan. Hindi din biro yung maghiwa-hiwalay ng mga basura, kasi yung iba doon nagkakasira-sira yung iba kasi nga merong mga makakasama kayo sa bahay na mga balahura Yung bang ika nga halo-halo na yung nabubulok sa hindi nabubulok. Tapos ikaw yung laging magtatapon. Kaya nagkakaaway-away yung ibang magkakasama sa bahay. Well, magbebenta na rin ako ng mga bote natin dito. Medyo madami-dami na So dadaling ko na siya sa battle depot bago pa magsara. Ibenta na natin to para maging pera na. Kaya madami na rin yan guys Nitong nakaraang bagyo dito sa atin sa Pilipinas, medyo nakakadismaya din kahit papano gawa ng nakita mo yung dami ng basurang lumabas after nung bagyo. Sabi ko nga, bakit kaya talagang hindi na magbagong ugali ng mga Pilipino pagdating dito sa basura? Tapos magrereklamo sa tuwing bumabaha. Nung nakita ko yung mga naglutangang basura after nung bagyo, grabe. Saan manggagaling yon? Oo, sabihin na natin baka inanod sa mga gamit sa bahay ng pero hindi na normal talaga Sabi ko, saan manggagaling lahat yung klase ng basurang yon? Tapos magrereklamo ang mga Pilipino kapag bumabaha. Sa totoo lang po, may nabasa nga akong post nakalagay doon, in the next 10 years daw, wala na talaga, lubog na ang Metro Manila. Naranasan ko din dati yan nung nasa jackliner pa ako, nabiyahe pa ako as bus conductor. Na-stranded din kami sa gitna ng Cubao, as in kalahati ng bus namin lubog. Umalis kami ng Antipolo alas 7 ng umaga. Inaabot na kami ng alas 11 ng gabi, nadun pa rin kami. Dahil lubog, bagyo din yun nalimutan ko na kung anong klase ng bagyo. So wala na talagang pinagbago. Nakakapagtaka lang kasi yung gobyerno, napakalaking pondo lagi yung inilalaan sa flood control. Pero walang pagbabago talaga Hindi mo na malaman kung saan napupunta yung pondong inilalaan nila at ba't laging walang pagbabago doon sa pag bumabagyo at bumabaha sa Metro Manila. Alam nyo mga kabayan, kung may disiplina lang mga Pilipino, kagaya nitong mga boteng dala ko, nitong mga latang dala ko, na talagang alam nyo po, sa tuwing lumalabas ako, may dala akong bote na ininuman, mineral water or in-can. Parang nangihinayang akong itapon kasi alam kong pwede pa siyang ibenta. Kaya nga sabi ko, kung naging ganun ang ugali at diskarte ng Pilipinas, na yung mga binibili nating mga bote, lata, may deposito na mauobliga kang iuwi kasi pwede mo pang ibenta sa mga gaya nito sa battle depot, itong pagdadala natin ngayon, for sure kahit paano makakatulong at makakabawas sa basura natin. After nung bagyo sa Pilipinas, di po ba bumaha, nagkalat sa internet yung talagang tambak ng basura na iniwan ng bagyo. Saan po manggagaling yan? Di syempre sa mga bahay-bahay na kung saan-saan kayo nagtatapon ng mga upos ng sigarilyo, na pinaggamitan ninyo, kung saan-saan na lang itatapon. Pero after po noon, bumagyo din po sa Taiwan. Galing nga po ako sa Taiwan, di po ba? Ilang taon po ako sa Taiwan. Bumabaha din po dyan, pero never pong tumambak ang basura ng kagaya sa atin sa Pilipinas. As in grabe.
yung pinagkaiba. Ang layo ng pinagkaiba nung Taiwan sa Pilipinas. Samantalang napakaliit lang po ng Taiwan, pero yung disiplina talaga nila umiiral. Ito guys, lahat yun na ipon natin. Bale, isineperate ko na siya, pinagsama-sama ko na. Kasi kapag iniwanan ko na lang siya basta dito, at sa ibang araw ko pababalikan, para sila na ngayon yung magbilang, hindi ko na ito ipapatas ng ganito. Sa ibang araw ko pa makukuha yung bayad, i-message nila ako, then pwede ko nang i-pick up yung bayad. Pero kapag ngayon, dahil ako na yung nag-separate, pag pinasok ko to dun sa loob, automatic makukuha ko na rin kagad ngayon yung bayad nitong lahat ng ito. So, ito yung napagbentahan natin guys. 21.20. Scan mo lang dito yung barcode. Yan, so lalabas na dito kung magkano yung babayaran niya sa'yo. So, ayun na. $20. And, ayan. 120. So, $20 and 120 guys. Yung ating napagbentahan. Okay na din kaysa naman masayang lang yung mga bote natin sa bahay, di ba? So imagine guys, nakapagligpit na ako ng kalat, naging pera pa yung mga basura natin. Hindi lang namang mga Pilipino gumagawa nito, even yung mga ibang lahi. Tingnan nyo na lang itong mga nasa labas. Even yung mga ibang lahi, ayan o, nagse-separate sila ng basura nila para maging pera. Kaya minsan hindi maiwasan na maikumpara yung Pilipinas sa ibang bansa eh. Especially do sa mga kababayan natin Pilipino na nakakaranas na ng buhay sa abroad. Talaga nakikita kasi po nila yung pinagkaiba. Even sa Singapore, hindi pa ako nakakapunta dyan, pero yung mga naririnig ko salita, napakalinis, bawal magtapon. Eh sa Taiwan na nga lang po. No, nung nagtrabaho ko dyan, di ba, ilang taon din ako sa Taiwan. Talagang sa tuwing bumabaha diyan, wala kang makikitang lumulutang-lutang na basura. Eh nung bumagyo sa atin sa Pilipinas, anong nangyari? Naglutangan lahat yung mga basura, naglabasan. Kasi nga po, masasaktan na naman yung mga kababayan natin Pilipino. Kalimitan naman sa mga nasasaktan ng ganyan, yung mga hindi pa nakakaranas magtrabaho sa labas ng Pilipinas. Eh sasabihin nila, parang hindi ka Pilipino. Sasabihin nila, hindi wag ka nang umuwi ng Pilipinas, diyan ka na lang. Hindi po, mahal na mahal ko po ang Pilipinas kung alam nyo lang. Kaya lang talaga, hindi maiwasan talaga yung kalimitan sa mga kababayan nating Pilipino, mga walang disiplina. Tapon dito, tapon dyan, tapos lalabas naman pag bumagyo, sasabihin, bayanihan tayo, ganan. Sa totoo lang po, hindi po ba kayo napapagod ng ganyan na sa tuwing babaha, maraming masisirang mga kagamitan, ari-arian natin, na kasi naranasan ko din yung ganyan eh. Talagang nung naglag yung tulay dun sa amin sa Laguna, talagang hanggang bewang, lubog. Kaya nga talagang walang pagbabago, at sana naman yung gobyerno talagang may ginagawang paraan para malutas yung flood control. Kasi ito pa ang isang napansin ko pong dahilan kaya binabaha. Alam niyo po ba dito, kahit saan ako magpunta, kahit sa downtown, kahit sa mga lugar, even yung nasa loob ka na mismo, katabi ka na ng mall, nasa syudad ka na talaga dito sa Vancouver, nagkalat pa rin ang mga puno, pinipreserve talaga nila. Alam niyo yung nasa kalagitnaan ka ng mga mall, naglalakad ka, ang mga kaliwat kanan nila puro puno pa rin. Sa atin po sa Metro Manila,
talagang pag uminit na wala ka nang mararamdaman na magandang pakiramdam, talagang puro init na lang at yung alinsangan nakakalagkit talaga. Ay dito po kahit papano may mararamdaman ka panlamig kasi puro puno po dito. Talagang pinipreserve nila kahit nasa kalagitnaan na ng mga mall. Ay sa atin po lahat halos putol na. Siguro po kung magiging disiplinado lang ang mga Pilipino pagdating sa pagtatapon ng mga basura, sa tuwing bumabaha, yung mga drainage hindi nababarahan. At saka yung mga puno natin, hanggat maaari kung kaya nyong i-preserve nyo po. Kasi sa totoo lang, sa tuwing bumabaha talaga, konting ulan pa lang, baha na talaga sa Pilipinas. Ang nangyayari, nakakaawa din naman po yung mga kababayan natin Pilipino. Madalas po natin kinukumpara sarili natin sa mga ibang lahi. Gaya ng sasabihin natin na ang Pilipino ay masipag, ang Pilipino ay matyaga, may dedikasyon, masipag maligo, yung mga ganun Pero yun nga lang pagdating sa disiplina, yun ang kalimitang wala sa ating mga Pilipino. Dahil pagdating naman sa ibang bansa, sumusunod tayo, pero pag nasa Pilipinas hindi nating magawang sundin. Siguro kung magkakaroon din ng mga ganitong sistema sa atin, yung mga bottled mineral water and mga in-can, talagang pag inipon mo mabebenta. Kasi sa atin naman yung lata, nabebenta yan aluminum, kaya nga lang katakot-takot yung iipunin mo bago maging pera, talo ka pa sa gasolina. Yung mga bote ng mineral water, wala, nagkalat lang yan sa kung saan-saan sa lansangan Pero kung magiging ganito yung sistema sa atin, talagang isine-separate, tapos may mga designated na bentahan ng mga ganito sa bawat bayan, ay siguro po kahit papano magiging kabawasan sa mga basura nagkalat sa tuwing bumabaha sa atin sa Pilipinas. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo kasi kahit papano para may idea kayo na yung mga basura namin dito talagang iniingatan namin, kasi kahit papano pwede mong ibenta at maging pera para kahit papano dagdag sa ating allowance dito at gastusin dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye bye. Maliligo muna ako. Sobrang init na. Bye bye.